Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan! Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, saan nga ba aabot ang ating 10,000 na puhunan? Yan po, magbibigay po ako sa inyo ng idea kung ilang piraso bawat items ang pwedeng magkasya sa 10,000 na pangpanimulang puhunan. Okay, so kung meron po kayo 10,000 dyan, pwede na po kayo makapagsimula ng isang sari-sari store. Basta meron na po kayong location. Okay, yung 10,000 na sinasabi ko po, ito po ay ano lang, sa mga items. Okay, hindi po kasama dito yung mga permit or mga other expenses. Basta 10,000, ayun na, items na po yun. Ayan, okay, unahin na po natin sa itlog. Sa egg po is pwede po tayong makakuha ng isang tray, no? Kahit isang tray lang po muna mga kasarik dahil ang egg po ay mabilis din po masira. So, ano lang po ito, 2 weeks. Kailangan within 2 weeks ay mapaubos na po natin yung ating egg. So, kung tayo po ay sari-sari store at retail store, no? Kahit isang tray lang po muna ng egg yung kunin natin. Okay, so ang isang tray po ng egg is 230 pesos po dito po sa bayan namin. Medium size. Medium size po yung mga kasari at yung large is 250 pesos. So, nag-iiba-iba po talaga yung presyo ng egg. Taas baba, taas baba. So, ayan, no? And then, sa 10,000 pesos, pwede rin po tayo makabili ng sugar. Okay, kailangan po ito mga kasari dahil fast-moving items. Okay, so, sa brown sugar po na tigwa 1/4, pwede na po tayo makakuha ng 2 kilos. So, 4 na piraso po yun. Yung puhunan po ng isang 1/4 is 17 pesos. At yung sa white sugar naman po is 20 pesos ang puhunan. 1/4, so 4 na piraso po para sa sugar. At sa kape naman po, ayan, sa kape kahit dalawang klase lang po muna sa kape mga kasari kasi hindi pa natin alam kung ano yung paborito ng ating mga customer. Okay, sa kape po na isang Thai sa Nestle po is 118 pesos. And then sa kopi ko po is same lang, 118 pesos po ang isang Thai. So 10 pieces po yung mga kasari. Okay, and then sa swak naman po na Burr brand is 86 pesos. 8 piraso po ang isang Thai. Ayan, no, yung isang type po ng Tang juice is 220 pesos. No, yung isang type po nun is 12 pieces. Okay. Dito po sa aking sari-sari store, ang pinakamabenta po na flavor is orange at pineapple. Okay. Yung grapes, medyo-medyo lang yan. No? So, yan. Sinasabi ko po sa inyo kung ano po yung pinaka-fast moving items dito po sa aking sari-sari store para magkaroon din po kayo ng idea. Kasi kapag nasa grocery na po kayo at mamimili kayo ng mga paninda nyo, syempre mag-iisip kayo, ano kayang flavor yung bibilhin ko? No? Ano kaya yung mas gusto ng customer? Ilang piraso kaya sa bawat flavor? No? Ilang type kaya ang bibilhin ko? Okay, no? So, ayan, nagbibigay ako sa inyo ng idea para ayan, para magkaroon po kayo ng idea. Okay, so ayan. Okay, yung next po natin is ayan, soft drinks. No? 8 ounce. Kayo na po mamili kung ano po yung gusto ninyo brand. Diba? So yan, basta sa soft drinks po, pwede po tayo makabili ng dalawang klaseng soft drinks na 8 ounce. Mountain Dew and Pepsi. Kayo na po bahala kung Coke or Royal. Ayan, kayo na po bahala. Basta sa 10,000 pesos, pwede na po tayo makabili ng isang case ng 8 ounce, dalawang klase po. Okay? Isang case ng Mountain Dew, isang case ng Pepsi. Kasyang-kasya po. Okay? Pero meron po itong deposit mga kasari kapag wala po tayong basyo. Yung basyo, yun yung case, isang case ng soft drinks. No, sa isang case po ng 8 ounce, ang deposit po is 90 pesos. Okay? At saka yung bawat bote po, ang deposit naman po is 2 pesos. Kaya kung meron pong manghihiram ng bote sa inyo, no, bumili ng soft drinks, ayaw ito plastic, gusto bote, hihiramin. So magpa-deposit na lang po tayo ng 2 pesos. Kasi kapag wala pong deposit, matagal bumalik. No, so, kukulangin po tayo ng bote kapag bumili po ulit tayo sa wholesaler. Okay? Kapag matagal bumalik tsaka minsan po hindi na nakakabalik, nakakalimutan na. Kaya kailangan mag-deposit na po tayo agad ng 2 pesos. Sayang din yung mga kasari kapag hindi na ibalik yung bote natin. Okay? At yung litro naman po, ayan, pwede po tayo makabili ng tigi isang case din po na litro. Okay? Kayo na rin po mamili kung anong brand or kung anong flavor ang gusto po ninyo. Kasi lahat po ng laman ng ref is mabenta po. Fast moving items po yan. Okay? So, pagbago pa tayo sa 10,000 pesos, pwede po tayo makabili ng dalawang case. Ibang flavor po. Sa isang case naman po ng litro, ang punan po nito is 375 pesos. At meron din po itong deposit mga kasari. So, sa deposit po, ang isang case ng litro is 100
10 pesos. Okay? Ang isang bote naman po is 6 pesos. Kaya kung meron din po manghihiram ng bote sa ating mga customer, depositohan na lang po natin agad. 6 pesos po kasi mahal ang deposit. Tsaka kung 37 pesos po yung presyo natin, and then yung puhunan po nito is 30.2. Kapag hindi pa nila binalik yung bote, piso na lang yung kita mo, wala ka pang kita kasi pinalamig pa natin sa ref, ginamitan siya ng kuryente. Okay? 20% po kasi patong pa kapag dito sa ref. Okay? So, lugi tayo. Kaya kailangan may bote na silang dala or kapag walang bote, padepositohan na po natin agad-agad. Okay? At nga po pala, kapag po pala tayo bagong-bagong bukas pa lamang, huwag po muna tayo bibili ng mga plastic bottle, lalo na kung wala naman po naghahanap. Okay? Kung sa 10,000 pesos na starting na puhunan, hindi ko po sinali yung plastic bottle kasi mabilis po itong ma-expired. Sayang po. Sayang yung magiging puhunan natin kapag naabutan po ng expiration date. Ina-advise ko na huwag na lang po muna tayo bumili ng plastic bottle. Kasi sa mga ganito po, yan, sa mga botelya po kasi, mas matagal yung expiration date nito compare po dito. Okay? Kasi na-experience ko na rin po yun, yung bagong bukas pa lang po yung sari-sari store ko. Syempre, hindi pa naman masyadong kilala, mga ilan-ilan pa lang yung mga customer natin, ng mga panahon na yun, kaya hindi pa masyadong mabenta. At saka, yung plastic bottle po na nabili ko, Coke yun tsaka Sprite, naabutan ng expiration date. Kaya ang ginawa namin, ininom na lang namin. Kami na lang uminom. No? So, sayang yung puhunan na yun. Kaya, ina-advise ko na lang din sa inyo na huwag na lang po muna bumili ng plastic bottle. Okay? Pero depende po yan sa lugar ninyo. Depende pa rin naman. Kasi, halimbawa, nakapagbukas na tayo ng sari-sari store and 1 month or 1 week, 1 week, 2 weeks, may mga naghahanap ng plastic bottle, pwede tayo bumili kapag meron na po naghanap. Pero, hinay-hinay lang. Diba? Pakunti-kunti lang muna. Kasi iniiwasan po natin, lalo na kung baguhan pala po yung sari-sari store natin, iniiwasan po talaga natin na maabutan ng expired yung ating mga paninda kasi sayang yung puhunan. Okay? At sa 10,000 pesos, pwede din po pala tayo makabili ng Red Horse na litro. 2 case, pwede po. Isang case po kasi nito is 585 pesos. At meron din po itong deposit. Ayan, 111 pesos po yung deposit ng isang case ng Red Horse. At ang deposit naman po sa bote is 5 pesos. And then, pwede rin po tayo makabili ng Stallion, yung mas maliit na size ng Red Horse. Okay, sa isang case po nito is, meron akong kodigo, 875 pesos. Yung isang case po. At yung deposit naman po nito sa bote, sa isang case po is 90 pesos. So, kung meron din po manghihiram ng mga customer natin, bibili walang bote, 2 pesos po. Mag-add na po kayo agad ng 2 pesos. Huwag po kayong papayag na ibabalik na yung kinabukasan. Kasi, syempre, mga lasing na yan, makakalimutan na nila yan. Kaya kailangan mag-deposit po tayo agad-agad ng 2 pesos. Kasi sayang po talaga ang bote. Kapag hindi na ibalik sa atin, tayo ang kawawa, tayo ang mag-aabono. Sari-sari store natin na malulugi. Diba? Kasi mga kasari, sa sigarilyo naman po is, kahit tigta 3 kaha lang po. Tigta 3 kaha, kasya na po yun sa 10,000 pesos. Nung nagsisimula rin po ako, tigta 3 kaha lang din yung kinukuha ko noon. So, 30,000 pesos po yung starting puhunan ko noon. Pero tigta 3 kaha lang po yung kinuha ko kasi inaalam ko po kung ano yung brand na tinatangkilik ng mga customer. Kasi syempre, iba-iba yung panlasa, di ba? Hindi lahat pare-pareho. Kaya, ayun. Nangangapa pa ako nun. Kaya tigta 3 kaha lang po. So sa Marlboro, kahit 2 klase po na flavor yung pwede natin mabili sa or 10,000 pesos and then tigta 3 kaha. Okay, bali sa Marlboro is 6 pieces po yun. 2 klase po. And then sa Mighty is 3 pieces din po. 3 pieces bawat kaha. So, kayo na po bahala kung Mighty Red, Mighty Green, Mighty Black. 2 klaseng Mighty. So, bali, 6 na peraso sa Mighty. 6 na kaha. Yung 2 na po yun na. 2 flavor po. And then sa Chesterfield, sa 10,000 pesos, isang flavor lang po yung naisali ko. Yung kung ano na lang yung pinakamabenta. 3 kaha rin po. Basta kayo na po bahala, tigta 3 kaha. So, alamin nyo rin po, tanungin nyo na rin po yung mga tao or tingnan natin, tumambay po muna tayo sa kalapit nating sari-sari store kung ano ba yung mas tinatangkilik ng mga customer. At yun po yung bilhin natin na brand na sigarilyo. Punta naman po tayo dito sa mga biskwit. Ayan, no? Yung biskwit natin, magkano nga ba? Yan, sa Ribisco Cracker po is 63 pesos. Isang pack po is 10 pesos. 10 pieces po ang isang pack. And then yung fudgy bar po natin is 83 pesos. Okay, so iba't ibang flavor na po yung mga kasari. And then sa Bravo naman po is... Wait. What? You want biscuit? Oh, may gulay ka. You want biscuit? No. Mamaya. Okay, ayan yung Bravo po natin is... Ayan, same price po ng Ribisco Cracker, 63 pesos. Then sa Presto po is 63 pesos. And then sa cheesecake is... Okay.
Cheesecake is 83 pesos. Ayan na, nanggugulo yung anak ko. Gusto daw kumain ng biskuit. Am-am na agad. Punta naman po tayo sa mga candies. Yung pochi po is 43 pesos, 50 pieces. So, hindi na siya pwede ng piso isa or hindi na nga siya pwede piso isa. 5 piso, 4 na po yung pochi natin mga kasari. Halos lahat po ng candy is 5 piso, 4 ang bentahan po. Sa Max po is 45 pesos. Pwede rin po tayong makakuha ng isa pang flavor, yung color red. Ayan, pwede na po yun. Sa worth 10,000 pesos po na start na puhunan, magkakasya pa rin po yung, kung magdadagdag pa tayo ng isa pang candy, pwede po. Kasyang-kasya po. Sa Choco Mocho po is 86 pesos po ang isang box. So, meron po ito na 10 pieces. And then, kailangan rin po natin bumili ng mga snacks, no? Yung mga chichirya na tigdo dos isa, 5 piso, 4. Tsaka yung, yung 2.5, no? 2.50 na po yung bentahan kasi 2 po yung puhunan, no? So, 2.5 or 3 isa, pwede po. So, pwede po tayo makakuha doon ng 5 packs na assorted na po sa tigdo dos. Okay? Yan, para meron po tayong panabit sa harap ng ating sari-sari store, no? And then, yung mga chichirya po natin is pwede po tayo makakuha doon ng 20 pieces, 7 pesos po ang isang peraso po ng chichirya. So, mag-assorted na lang po tayo. Kayo na po mamili kung ano pong gusto ninyong chichirya. Ayan, ako magsasabit pa. Magre-restock pa po ako after kong mag-bedyo. Ayan. Pero yung Nova V-Cut, iba po yung presyo niyan. Iba po yung puhunan. 15 pesos po ang puhunan ng bawat isa ng Piatos Nova V-Cut. Ayan, yung mga iba po is 7 pesos. Ayan, punta naman po tayo dito sa mga delata. Ayan, dito. Umpisa po natin dito sa Lucky 7 na Carne Norte corn beef. Okay, so sa Lucky 7 po na ganitong size, 150 grams, pwede po tayo makakuha ng 6 pieces. Okay, 22 pesos po ang puhunan nito na Lucky 7. And then sa meatloaf naman po is 22 pesos din. Pwede rin po tayo makakuha ng 6 pieces po na meatloaf. Kasyang-kasya po yan sa 10,000 pesos bilang panimulang puhunan. Okay? At ito pong Youngstown na green sardinas is 23 pesos. 6 pieces din mga kasari. Pwede po. At sa mega naman po na maanghang is 24 pesos po ang isa. So, 6 pieces po. Bawat klase ng ganitong delata, pwede po tayong makakuha. No? Saka na lang po tayo magdagdag ng iba pa pong mga iba pang brand or iba't ibang klase pa ng mga delata kapag meron na pong naghanap na mga customer. Okay? Yan. Lagi ko po sinasabi na kapag meron na pong hinanap yung customer, saka lang po tayo ulit magdadagdag. Kasi kesa naman kukuha tayo tapos wala naman naghahanap, hindi siya mabibili. So, matutulog yung puhunan natin. No? So, sayang. Okay? Kaya, mag-focus muna tayo sa fast-moving items. Okay? At unti-unti na lang din po natin dadagdagan yung mga items natin kung ano yung hinahanap ng ating mga customer. Okay, punta naman po tayo dito sa mga condiments. Ayan, no? So, simulan na natin dito. Sa toyo bote po, ang isang piraso po nito na puhunan is 20 pesos. So, pwede po tayo makakuha ng 3 pieces. No? 3 pieces, mga kasari, paunang panimula para sa ating sari-sari store. At sa suka naman po na 200 ml na nakabote, no? 20 pesos din po ang puhunan nito. Kahit 3 pieces lang po mga kasari, pwede na. So sa mantika po natin, isa sa pinakamabenta po talaga ang mantika. Ibig ko po sabihin, mabilis po talagang mabenta. Mabilis maubos ang mantika. So sa presyo po ngayon nito is 27 pesos po ang isang bote. No? Ano to? Ano size? 350 ml? Diba? 350 ml po. 350 ml din po pala itong mga nakabote na to. Parang sinabi ko kanina 200 ml. Ayan, 350 ml po. Sa mantika is 27 pesos po ang isa. So pwede po tayo makakuha kahit 6 pieces. No? Pwede na po yun. Pero sinasabi ko po sa inyo, mabenta po talaga ang mantika. Mabilis lang po yan maubos. And then, sa mga sachet naman po, etong suka na 100 ml is 7 pesos po. Pwede po tayo makakuha ng 6 pieces. 6 pieces din sa 200 ml na 10 pesos ang puhunan. At sa toyo na 100 ml is 7 pesos. 6 pieces din po. At sa 200 ml is 11 pesos. 6 pieces din mga kasari. Pwede rin po tayo kumuha kasari ng mga, yung naka-promo pack. Basta check lang po natin mabuti yung expiration date kapag kukuha po tayo ng mga naka-promo pack. Okay, kasi test din po yun, medyo malaki-laki rin po yung pwede natin ma-discount at pwede natin kitain kapag mga naka-promo pack po yung ating kukunin. Okay, sa Mang Tomas na naka-sachet is, 12 pesos po ang isa. So, pwede po tayo makakuha ng at least 3 pieces na lang po muna nito mga kasari kasi syempre, hindi natin alam kung gaano siya ka-fast moving sa sari-sari store natin, okay? At least kung meron mang maligaw na customer at naghahanap ng Mang Tomas, meron po tayong maibibigay. At sa UFC ketchup na sachet din po is 11 pesos, 3 pieces po. Sa Mang Tomas at ketchup,
3 pieces, pwede na po. At sa mga, eto, toyo suka kasi yan yung madalas na yung mga ulam, 'di ba? Yung adobo ganyan mas mabilis na basta yun. Mas mabilis mabenta kasi yung toyo suka. Kaya tig 6 pieces po yun sinasuggest ko. Ayan, no. At sa bitsin naman po, ang isang pack is 64 pesos. Kahit isang pack pwede na po. At yung crispy fry is 3 pieces, no. 17 pesos po ang isa. Napuhunan, 3 pieces ng mga kasari. At sa oyster sauce naman po is 1 Thai, no? 69 pesos po ang isang Thai ng oyster sauce. At sa Magic Sarap is 1 Thai na rin po. Ang isang Thai po nito is 64 pesos po ang puhunan. Okay? At sa mga Knorr cubes, ayan, pork, beef, chicken. Sige, isang Thai, pwede na po. 73 pesos po ang isang Thai ng bawat flavor ng cubes. Okay, yung shrimp, hindi ko na po sinama kasi hindi po siya masyadong mabenta. And then, nung time ko po na nagsisimula pa lang po ako, kumuha po ako ng shrimp. So, naabutan po ng expiration date yung items ko na yun, yung shrimp. Kaya, ayun, hindi ko na masyado. Kaya hindi ko na po nilagay dito kasi, yun, hindi siya fast moving. Unlike po dito sa tatlong to na pork, beef, chicken, ayan, fast moving po talaga yan. Tsaka, mas madalas pong hanapin kesa sa shrimp. Yun, naabutan ako doon ng expiration date. Kaya, ayan, no, lesson learned, okay? Ayan, no, kung nakikita nyo po sa mga toyo, suka, kahit tigi isang brand lang po yan, pwede na po kahit anong brand, mamili na lang po kayo. Basta kahit, ano lang yan, tigi isang klase. Isang klase ba? Isang klase bawat ml. Kayo na mamili kung anong brand. Basta tigi isang, basta ganun. No? So, ayan. At wala po pala dito yung patis. Hindi ko na sinama kasi in my case, hindi po masyadong mabenta yung patis. Bihira lang po siyang hanapin. Mas mabenta po sa akin yung bagoong. No, yan. Isa yung bagoong. Ayan, mas mabenta po sa akin yung bagoong. So, sa bagoong po is 23 pesos po ang puhunan nito. Nasa sa inyo na rin po yan, pero hindi na isama sa 10,000 pesos tong bagoong. Nasa sa inyo na po, yung patis hindi ko na rin po sinama sa 10,000 pesos. Hindi po siya nakakompute. Yun, no? Kaya wala siya dito kasi yun, hindi siya masyadong mabenta. Okay, pero nasa sa inyo na po kung gusto niyo pong maglagay, pwede po. At punta naman po tayo dito sa mga powder bar. Ayan, no? Sa long bar na surf. Ito. Ang isa po nito is 30 pesos. So, pwede po tayo makakuha ng dalawang dalawang piraso na long bar. And then sa Champion, ang isang haba po nito is 25 pesos. So, pwede rin po tayo makakuha ng dalawa. So, kayo na lang din po bahala kung anong brand ang gusto nyo pong kunin. Basta tigda dalawa. Pwede po. Tigda dalawa sa dalawang brand. Para may iba't ibang klase naman. At, ayun, asa na yung cut bar. Tignan natin yung cut bar. Yan, yung cut bar naman po is 12 pesos. So, pwede po tayo makakuha ng 3 pieces. Okay, so 36 pesos na agad yun sa tatlong peraso. And then, yung wings na powder natin is, yan, 38 pesos po ang isang Thai. 38 pesos. At yung powder naman po natin na surf, na ang isang Thai po is 38 pesos din. So, ayan. Dalawang klase po na powder. At isang, ayan, twin pack. Isang Thai rin po ng twin pack na Ariel ang pwede nating makuha. So, ang Ariel po ngayon is 80 pesos ang isang Thai. 10 pieces po yung mga kasari. Ay, 10 pesos, hindi 6 pieces lang po pala yung mga kasari. Yung 80 pesos na 1 Thai ng Ariel, 6 pieces. Okay, ayan, nabubulo tayo. Ay, tig 6 pieces po yung mga kasari sa 38 pesos po na single pack. Yan. Now, yung next natin, yung kinuha ng anak ko, yung Downy Fabricon. Okay, yung fabric conditioner po natin is 35 pesos po ang isang Thai. So, 6 pieces po yun. Pwede po tayo makakuha ng dalawang kulay or dalawang klase na Downy. Okay, yan. Sa fabric conditioner po, ang pinakamabenta po sa akin is itong pink at blue. Yan, pink at blue na Downy fabric conditioner yung pinakamabenta po sa akin. Kaya ito po yung mas marami kong Thai, mas maraming quantity, no, compare sa mga ibang kulay at ibang items. Ayan, sa 10,000 pesos pwede po tayo makakuha ng Sunrocks, no. Puhunan po ng Sunrocks na 100 ml is 10 pesos. So pwede po tayo makakuha ng 6 pieces. At sa 250 ml naman po na Sunrocks is 17 pesos. So, pwede rin po tayo makakuha ng 6 pieces. Okay, tigi-anim, pwede po. So, sa ibang size, hindi na po kaya ng 10,000 pesos. So, etong dalawa lang po yung nailagay sa budget. Pero, depende na rin po yan sa inyo. Okay? So, sa Joy, yan, yung Joy po natin is 35 pesos po ang isang Thai. So, 6 pieces din po yung mga kasari. Yan, pwede po tayo makakuha ng mga buy 6, get 1 free para meron pong additional na kita. Okay? Punta naman tayo sa Bath and Body Care, no? Yung Safeguard. Okay. Yan, yung Safeguard po, pwede po tayo makakuha ng 1 Thai. So, 6 pieces po yun. 115 pesos po ang isang Thai ng Safeguard. Okay? 2 color, pwede po. Yellow and white, pink or white. Ganyan, no? So, basta 2 color po. Pwede yan. Sa shampoo naman po, ang isang Thai ng shampoo is
70 pesos. So, pwede po tayo makakuha ng tatlong brand na shampoo. So, depende na sa atin kung anong gusto nating kunin. Okay? Sa amin po, dito po sa sari-sari store ko, ang pinakamabenta is itong Sunsilk Pink. Tsaka, Sunsilk Green at saka Sunsilk Pink. Ayan, ito pong dalawa yung pinakamabenta. No, may mangilan-ngilan, meron naghahanap ng Head and Shoulder. At yung yung iba-iba, yun. Mangilan-ngilan na lang ang naghahanap. Okay, so, tatlong brand or tatlong any kind of color ng shampoo, tatlong tie, pwede po. Okay? So, sa conditioner naman po, two brand or two color. Ang isang type po ng conditioner is 75 pesos. 12 pieces po yung makasari. So, pwede po ang green at red, green at pink, or ibang brand, or ibang klase naman. Ayan. So, pwede po tayo ng 2 brand, 2 ties. Okay. Sa toothgate is 93 pesos. Ayan. Sa toothpaste, kahit isang brand na lang po, okay na po yan. No? Colgate, ito po yung pinakamabenta dito po sa sari-sari store namin. Ayan, no? Sa feminine care naman po, ito po sister na isang pack na pink. Wait lang, anak. Kinuha na ng anak ko. Yung pink po is 23 pesos and then ito pong blue is 28 pesos yung isang pack. 8 pads po. So, pwede na po tayong bumili ng tigda-dalawa. Dalawang pink at dalawang blue. No? Kasya po yan sa budget natin na 10,000 pesos. Okay? So, yan. Depende na rin po sa inyo kung ano po yung brand na gusto nyo. So, dito po sa sari-sari store ko, sister po yung pinakamabenta. Okay, yung models, hindi masyado. Kasi siguro medyo mahal. Sister po kasi yung mas mura. Kaya, ayun, no. Naghahanap po sila ng mura. Kaya, hinahanapan ko rin sila ng mas murang presyo para siguro pasok sa budget nila. Okay? So, pwede rin po pala tayo makakuha ng posporo. Posporo mga kasari, yung isang ayan, yung isang pack po ng posporo is 18 pesos po ang isang pack ng posporo. So, bili po tayo ng posporo para sa mga kapartner ng ating sigarilyo. Yeah, meron promo ngayon yung Camel, si Mighty, buy 3 free 1 Camel, no? Buy 3 stick yan, 3 stick tapos 1 stick. So, bali 4 na stick and then 18 pesos lang yung presyo niyan. Camel na blue. Ito po yung promo nila. Okay, so yan. Ayan, no? Ayan nga po, inulit ko sa sigarilyo, tigta 3 kahal. Nung una, nag-uumpisa po ako, ganun po talaga yung, inumpisahan ko, na pinuhunan ko sa sigarilyo, tigta 3 kahal. Tsaka Marlboro lang po ang kinuha ko. Marlboro Red, Mighty Green. At tsaka, ano pa yung isa? 3 klase din yun eh. Kasi yun lang yung alam ko. Chesterfield na black. Ito. Chesterfield na black, Marlboro Red, tapos Mighty Green. So, yan lang po kasi yung alam ko na nabibili dito sa area namin. Tsaka yan lang po yung alam ko na brand that time. Kaya nung time na yun, ayun talaga yung mabenta. Okay? So, yung iba, katagalan, ayan, dumadami na lang din ng mga kulay-kulay yung mga, katagalan, diba? Kasi, alam na natin kung anong hinahanap ng customer at nadadagdagan natin. Okay? So, ayan. Sa 10,000 pesos, marami pa po kulang doon mga kasari. Wala pa po yung, yung Rexona, hindi ko na naisama doon. Kasi, na po, lagpas na po ng 10,000 pesos yung mga nabanggit ko kanina sa quantity. So, i-adjust na lang po natin, no? Naging, na siya, 12,000 pesos. Ayan, hindi pa kasama yung Rexona doon. Yung Rexona natin, mabenta po yan, lalong-lalo na po sa mga estudyante, mga binata talaga, okay? Yung mga high school. And then, yung bigas, wala pa po yung bigas doon. Mabenta rin po yun. Okay? So, Ganitong bago pa lang po yung ating sari-sari store at pang retail store po tayo, makikiramdam muna tayo. No? Pakonti-konti lang muna yung quantity na bibilhin natin para kung ano man yung hihanapin ng customer at kung ano man yung paborito nila bilhin, yun na yung susunod nating bibilhin na mas maraming quantity. Okay? So, ayan. I hope meron po kayo natutunan sa aking video. Nagkaroon po kayo ng idea, nalinawan, nakapag-decide kung ilang peraso, kung ilang tie, bawat items ang dapat po nating bibili. So, worth 10,000 pesos. Ayun, yun na po yung mga nasabi ko ninyo. No? So, ayan, I hope nagkaroon kayo ng idea. No? At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click nyo na po ang subscribe and notification bell para sa iba pa po video about Sari-Sari Store. So, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Have a nice day. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. Bye-bye. God bless. God bless.